Ilang beses nang umubo ang makina ng lumang tricycle bago ito tuluyang namatay. Napabuntong hininga si Marco Santos. Amoy grasa ang mga kamay niya at ramdam niya ang init ng araw na tumatama sa kanyang batok. Isa na namang hapon sa pamilyar na eskinita sa Quezon City. Maingay, magulo, pero ito ang mundo niya. Nang bigla, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw. Isang makintab na itim na sasakyan, isang modelong sa pelikula lang niya nakikita, ang dahan-dahang pumasok sa kanilang makipot na kalye. Huminto ito ilang metro lang mula sa kanyang maliit na talyer. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga nag-iinuman sa kanto ay natigilan. Ang mga batang naghahabulan ay napahinto. Maging si Aling Nena na nagwawali sa tapat ng kanyang tindahan ay napatitig. Sino ang naligaw na ito? Anong kailangan ng isang mayaman sa kanilang lugar? Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Bigla siyang nahiya sa kanyang itsura, ang luma niyang sando na may butas, ang pantalon niyang puno ng mansa ng langis, at ang pawis na tumatagaktak sa kanyang noo. Agad niyang ipinunas ang maruruming kamay sa kanyang pantalon, kahit alam niyang wala na itong maitutulong. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan. Una niyang nakita ang isang pares ng sapatos na puti at simple, pero halatang mamahalin. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng puting blouse at simpleng pantalon. Pamilyar ang tindig nito. Pamilyar ang paggalaw. At nang itaas nito ang kanyang ulo at alisin ang suot na salamin, halos mapaurong si Marco. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas, pero para sa kanya, parang kahapon lang. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang mga putok ng baril. Ang nakakabinging sigaw. Ang bigat ng katawan ng dalaga nang yakapin niya ito para protektahan, habang naririnig niya ang pag-ulan ng bala sa kanilang paligid. Si Arabella de Leon. Pero hindi na siya ang takot na dalagitang kanyang iniligtas. Isa na siyang ganap na babae. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at may aura ng kumpiyansa at talino sa kanyang mga mata. Arabella de Leon. Ang anak ng presidente ng Pilipinas. Nagsimulang magbulungan ang mga tsismosa sa paligid. Siya yun, di ba? Yung anak ng presidente, sabi ng isa. Anong ginagawa niya rito? At bakit si Marco ang sadya niya? Naglakad si Ara palapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga matang nakatitig sa kanila. Bawat hakbang niya ay tila isang malakas na pagtibok sa dibdib ni Marco. Huminto siya sa mismong harapan niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa rin nakakalimutan ni Marco. Marco, sabi niya, malumanay ngunit malinaw ang boses. Marco Santos. Hindi makapagsalita si Marco. Tanging pagtango lang ang naisagot niya. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa kinatatayuan dahil sa hiya. Ano ang iisipin nito? Isang bayani na naging isang hamak na mekaniko at trooper. 6 na taon na, pagpapatuloy ni Ara. Sa loob ng 6 na taon, hinintay kitang lumapit. Pero hindi ka dumating. Kaya ako na ang pumunta sa'yo. Lalong kumunot ang noo ni Marco. Ano ang ibig niyang sabihin? Huminga ng malalim si Ara, na para bang kumukuha ng lakas ng loob. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging sila na lang dalawa ang naroon. Marco, ulit niya, mas may diin sa bawat salita. Pakasalan mo ako. Ang 4 na salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong eskinita. Natahimik ang lahat. Ang mga bibig ng mga tsismosa ay nakanganga. Maging ang asong natutulog sa ilalim ng isang kariton ay tila nagising. Si Marco ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Ang utak niya ay sinusubukang intindihin ang narinig. Ang anak ng presidente gusto siyang pakasalan? Siya. Isang taong ang tanging yaman ay ang dignidad na unti-unti nang nauubos ng kahirapan. Isang tawa ang biglang kumawala sa mga labi ni Marco. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawang puno ng sakit at kabiguan. Napailing siya, at nang muli niyang iangat ang kanyang tingin kay Ara, wala na ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malamig at matigas na pader. Hindi pwede, Doth. Ang boses niya ay basag, ngunit buo ang desisyon. Magkaiba ang mundo natin. Bumalik si Arabella sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito agad pinaandar.
Nananatili ang kanyang mga kamay sa manibela, nanginginig ng bahagya. Sa labas ng bintana, nakita niya si Marco na nakatalikod na, dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang maliit na talyer. Ang mga balikat nito ay tila mas binigatan pa ng kanyang pagtanggi. Hindi pwede, Doth. Magkaiba ang mundo natin. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi galit ang naramdaman ni Ara. Hindi rin pagkapahiya. Pagkadismaya. Ito ang salitang pinakatumpak para sa kanyang nararamdaman. Dismayado siya, hindi dahil sa tinanggihan siya, kundi dahil sa pader na itinayo ni Marco sa pagitan nilang dalawa, isang pader na gawa sa hiya at takot. Alam niyang nandoon ang pader na iyon. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang makita at marinig ito ng harapan ay mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Pinaandar na niya ang sasakyan at habang paalis siya sa masikip na eskinita, nakita niya sa salamin ang mga kapitbahay na nagbubulungan pa rin, mga matang sumusunod sa kanyang pag-alis. Ang mundo ni Marco. At sa ilang minuto lang, babalik na siya sa sarili niyang mundo. Ang biyahe pabalik sa Malacañang Complex ay parang paglalakbay sa dalawang magkaibang planeta. Ang maingay at magulong kalye ay napalitan ng malalapad at malilinis na daan na may mga puno sa gilid. Ang mga dikit-dikit na bahay ay naging malalaking gusali at mga mansyon na may matataas na bakod. Magkaiba ang mundo natin. Tama si Marco. Ngunit para kay Ara, hindi iyon isang hatol. Isa iyong hamon. Pagpasok niya sa tarangkahan ng kanilang opisyal na tirahan, ramdam na niya agad ang bigat ng katahimikan. Walang mga tsismosang kapitbahay, walang mga batang naglalaro. Tanging ang mga bantay na nakatayo sa kanilang pwesto, mga mukhang seryoso at walang emosyon. Ipinark niya ang sasakyan at pumasok sa loob ng mansyon. Ang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya, kasama ang isang presensyang mas malamig pa. Nakatayo sa gitna ng malawak na sala ang kanyang ina, ang First Lady na si Eleanor de Leon. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang. Nakahalukip-kip ito at ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. So, simula ni Eleanor, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pang-uyam. How was your little trip to the slums? Nagtagumpay ba ang iyong marangal na misyon? Napabuntong hininga si Ara. Wala siyang lakas para makipagtalo. Ma, please. Pagod ako. Pagod? O baka naman napahiya? Lumapit ang kanyang ina, bawat hakbang ay may bigat. Ano ang nangyari? Hindi ba't dapat ay kasama mo nang umuwi ang iyong magiging asawa? Ang dakilang bayani. Tinitigan ni Ara ang kanyang ina. He said no, Dee. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eleanor. Isang ngiti ng tagumpay. Good. At least may natitira pa palang katinuan sa lalaking iyon. Akala ko pa naman ay sasamantalahin niya ang pagkakataon. Hindi siya ganoong klase ng tao, mabilis na sagot ni Ara, naramdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Talaga ba? Humalakhak ang kanyang ina, isang tunog na walang saya. Ara, gumising ka na sa pantasya mo. 6 na taon mo nang ginawang santo ang lalaking iyon sa isip mo. Isa siyang trooper. Isang mekaniko. Anong ibibigay niya sa'yo? Isang buhay sa loob ng barong-barong. Ito ba ang kapalit ng lahat ng ibinigay namin sa'yo? Hindi material na bagay ang habol ko, ma. At alam ninyo yan. Hindi? Kung gayon, ano? Kaligtasan? Tumawa muli si Eleanor. Iniligtas ka niya noon. Utang natin ang buhay mo sa kanya at habang buhay tayong magpapasalamat. Binayaran na natin siya, binigyan ng parangal, inalok ng tulong. Pero ang pakasalan siya. Isa iyong kabaliwan. Siya ang magiging pinakamalaking kahinaan ng pamilyang ito. Isipin mo ang mga kaaway ng papa mo. Gagamitin nila siya laban sa atin. Sisirain nila siya at sisirain ka nila. Bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok. Dahil alam ni Ara, sa isang sulok ng kanyang isip, na may katotohanan sa mga sinasabi nito. Ngunit hindi nito kayang patayin ang nararamdaman niya. Hindi ninyo naiintindihan, mahinang sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig na sa pinaghalong galit at sakit. Ako pa ba ang hindi nakakaintindi, giit ni Eleanor? Ako ang ina mo. Ang gusto ko lang ay ang kaligtasan mo.
Kung kaligtasan ko po ang gusto ninyo, dapat ay suportahan ninyo ako rito. Dahil sa piling lang niya ako nakakaramdam ng tunay na kapanatagan. Natigilan ang kanilang pagtatalo nang marinig nila ang mga yabag mula sa hagdanan. Pareho silang napalingon. Pababa ang kanyang ama, si President Miguel de Leon. Eleanor, Ara. Tama na yan, sabi nito sa isang mahinahong boses na may otoridad. Rinig hanggang sa opisina ko ang sigawan ninyo. Lumapit si President de Leon sa kanila. Tiningnan niya muna ang kanyang asawa bago bumaling kay Ara. Ang mga mata nito ay hindi kasing talim ng kay Eleanor. Mayroon itong pag-aalala, ngunit mayroon ding pag-unawa. Anak, sabi niya ng marahan. Halika, mag-usap tayo sa veranda. Sumunod si Ara sa kanyang ama, iniwan ang ina na naiwang nakatayo sa sala, ang mukha ay nanatiling matigas. Umupo sila sa mga silyang yantok sa labas. Ang hangin ay mas presko rito. Tumingin ang presidente sa malawak na hardin. Narinig ko ang plano mo, Ara, simula niya. Sinabi sa akin ng mama mo. At narinig ko rin ang resulta. Yumuko si Ara. Gi. Naiintindihan ko kung bakit mo siya hinahangaan. Malaki ang utang na loob natin kay Marco Santos. Hindi matatawaran ang ginawa niya. Huminga siya ng malalim. Pero anak, ang utang na loob ay iba sa pag-ibig. At minsan, kahit ang pag-ibig ay hindi sapat para labanan ang realidad ng mundo. Mahal ko siya, pa. Ito ang unang beses na sinabi niya iyon ng malakas sa harap ng isang miyembro ng pamilya. Tumingin sa kanya ang ama at nakita ni Ara ang lungkot sa mga mata nito. Alam ko. O sa tingin mo ay mahal mo siya. Pero isipin mo, Ara. Isipin mo ang buhay na papasukin ninyo. Ang media, ang mga kalaban sa politika, ang opinyon ng publiko. Kakainin kayo ng buo. At siya ang pinakamasasaktan. Handa ka bang isugal ang kapayapaan niya para sa kaligayahan mo? Ang mga salita ng kanyang ama ay mas tumagos kaysa sa mga sigaw ng kanyang ina. Dahil ito ang totoo. Ito ang mga bagay na kinatatakutan din ni Marco. Ngunit habang sinasabi iyon ng kanyang ama, isang alaala ang bumalik kay Ara. Hindi ang alaala ng mga putok ng baril, kundi ang alaala pagkatapos noon. Noong nakaupo sila sa loob ng isang ambulansya, nanginginig pa rin siya sa takot, habang si Marco, na may sugat sa braso, ay inabutan siya ng isang bote ng tubig. Ang mga kamay nito ay nanginginig din, pero ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, tinitiyak na ligtas siya, tinitiyak na buo siya. Sa gitna ng kaguluhan, sa mga mata lang ni Marco siya nakakita ng katahimikan. Iyon. Iyon ang dahilan. Hindi lang iyon utang na loob. Tumingin si Ara sa kanyang ama at ngayon may bago ng determinasyon sa kanyang mukha. Pa, ang lahat ng sinabi ninyo ay totoo. At natatakot din ako. Pero mas natatakot akong isuko ang nag-iisang tao na nagparamdam sa akin na hindi ako anak ng presidente, kundi isang babaeng karapat-dapat protektahan at mahalin. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama. Hindi pagsang-ayon pero marahil, isang pahiwatig ng pag-unawa. Bumalik si Ara sa kanyang kwarto, ang isip ay puno ng mga plano. Hindi na siya babalik kay Marco para pilitin itong pumayag. Babalik siya para ipakita rito na ang mga kinatatakutan nito ay kaya nilang harapin ng magkasama. Habang nag-iisip siya, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang unknown number. Balak niya sanang huwag sagutin, iniisip na baka isa na namang reporter na nakakuha ng kanyang numero. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na magaspang at mababa, isang boses na narinig niya lang kanina. Ara, si Marco ito. Kailangan nating mag-usap. Pinili ni Marco ang pinakasimpleng kapihan na alam niya, isang maliit na pwesto na nakatago sa isang kanto, malayo sa mga mamahaling lugar na marahil ay madalas puntahan ni Ara. Dito, ang amoy ng bagong lutong pandesal ay humahalo sa amoy ng murang kape. Ito ang lugar kung saan kaya niyang bayaran ang anumang orderin niya. Dito, pakiramdam niya, kahit paano, ay mayroon siyang kontrol. Ngunit nang pumasok si Ara sa pinto, lahat ng pakiramdam ng kontrol ay biglang naglaho.
Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong, pero para siyang isang mamahaling diamante na inilagay sa gitna ng mga ordinaryong bato. Lahat ng ulo sa loob ng kapihan ay napalingon sa kanya. Naramdaman na naman ni Marco ang pamilyar na hiya na gumagapang sa kanyang balat. Bigla niyang napansin ang maliit na mansa ng kape sa luma niyang polo shirt. Umupo si Ara sa tapat niya, isang maliit na ngiti ang nasa labi. Salamat sa pagtawag mo. Hindi makatingin ng diretso si Marco. Tumingin na lang siya sa baso ng tubig sa lamesa. Kailangan kong humingi ng tawad sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadyang bastusin ka. Hindi mo ako binastos, Marco, mahinang sabi ni Ara. Pero sinaktan mo ako. May pagkakaiba doon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Yumuko siya. Sorry. Nabigla lang ako. Hindi ko alam kung anong iisipin. Simple lang naman ang tanong ko. Hindi yun simple, Ara, mabilis niyang sagot, at sa wakas ay nagawa na niyang tumingin sa mga mata nito. Hindi mo naiintindihan. Nakikita mo ako bilang isang bayani. Pero hindi iyon ang totoong ako. 6 na taon na ang nakalipas. Ang bayaning iyon marahil ay namatay na rin kasama ng panahon. Ikinuwento niya ang kanyang buhay. Hindi para magpaawa, kundi para ipaintindi rito ang katotohanan. Ikinuwento niya ang paggising sa umaga para pumasada ng tricycle, ang pagtanggap ng mga trabahong pagkukumpuni kahit kakarampot ang bayad, ang buwanang bayarin sa upa na laging nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ito ang mundo ko, Ara, sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Ito ang kaya kong ibigay. Isang buhay na laging kapos, laging may problema. Paano kita isasama sa ganito? Paano kita poprotektahan sa ganitong klase ng buhay? Hindi kumibo si Ara habang siya ay nagsasalita. Nakikinig lang ito, ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Nang matapos siya, huminga ito ng malalim. Naiintindihan ko, sabi nito. Pero may isang bagay kang hindi naiintindihan. Lumapit ito ng bahagya sa lamesa. Hindi material na bagay ang kailangan ko, Marco. Hindi ang yaman mo, hindi ang estado mo sa buhay. Ang mga iyon, mayroon na ako. At kung tutuusin, ang mga iyon ang nagpapahirap sa akin. Tinitigan siya nito ng may diin. Ikaw ang kailangan ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na alon na humampas sa pader na itinayo niya. Pakiramdam ni Marco ay guguho ito anumang oras. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang maluwag at marangyang opisina na nababalot ng amoy ng mamahaling tabako at katad, nakaupo si Senator Alfonso Villarama sa kanyang lamesa. Ang mga pader ay puno ng mga libro at mga parangal. Ang ilaw ay madilim, nagbibigay ng isang misteryosong anino sa kanyang mukha. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, nakakalat ang mga litrato at dokumento mula sa isang lumang folder. Case file, Lilion, Arabella, kidnapping. Kinuha niya ang isang litrato. Ito ay ang litrato ni Marco Santos na kinunat ng media noong araw na binigyan ito ng parangal sa Malacanang. Isang binatang nakayuko, mukhang hindi komportable sa suot na barong Tagalog. Isang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Villarama. Isang bayani, bulong niya sa sarili, puno ng panunuya. Isang langaw na sumira sa perpekto kong plano. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang lalaking may peklat sa kilay. Sir, sabi nito. Hindi inalis ni Villarama ang tingin sa litrato. 6 na taon. 6 na taon kong hinintay ang tamang pagkakataon para muling guluhin ang mundo ni Miguel de Leon. At ngayon, ang anak niya mismo ang nagbigay sa akin ng susi. Itinuro niya ang litrato ni Marco. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa trooper na iyan, utos ni Villarama, ang boses ay malamig at walang emosyon. Alamin ninyo kung saan siya nakatira, sino ang pamilya niya, ano ang kinakain niya sa almusal, ano ang mga kinatatakutan niya. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat dumi. Bawat sikreto. Tumango ang tauhan. Masusunod po, Senator. Nang makaalis ang tauhan, muling tinitigan ni Villarama ang litrato. Tingnan natin kung gaano kakatibay, Dinghero. Bumalik ang isip ni Marco sa kapihan. Ang sinabi ni Ara ay umuugong pa rin sa kanyang tenga. Ikaw ang kailangan ko.
Bigla, isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Isang alaala ang biglang sumulpot mula sa pinakailalim na bowl ng kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang tinataguan sa loob ng 6 na taon. Ang amoy ng kalawang at alikabok sa loob ng bodega. Nakatago siya sa likod ng mga kahon, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi dapat siya naroon. Dapat ay nasa labas siya, nagbabantay bilang security guard ng warehouse. Ngunit may narinig siyang mga boses. Mga boses na nagpaplano. Siguraduhin niyong malinis ang trabaho. Walang makakaalam na tayo ang may gawa. Ang mahalaga ay makuha ang bata. Narinig niya ang pangalan, De Leon. Narinig niya ang plano. Ang lugar. Ang oras. Hindi siya isang bayaning nagkataon lang na nandoon. Isa siyang security guard ng isang kumpanyang pag-aari pala ng isang front company ni Senator Villarama. Isa siyang empleyadong nakarinig ng isang bagay na hindi niya dapat marinig. Ang pagligtas niya kay Ara ay hindi lang dahil sa kabayanihan. Ito ay dahil din sa takot. Takot na baka madamay siya, na baka isipin ng mga tao na kasabwat siya. Ang sikretong iyon ay isang aninong laging nakabuntot sa kanya. Iyon ang totoong dahilan kung bakit hindi siya makalapit sa mga De Leon. Dahil ang kanyang kabayanihan ay may bahid ng dumi. Marco, okay ka lang? Nagising siya sa kanyang pag-iisip dahil sa boses ni Ara. Nakatingin ito sa kanya ng may pag-aalala. Okay lang ako, pagsisinungaling niya. Ngunit bago pa man niya madugtungan ang kanyang sasabihin, isang itim na kotse ang dumaan sa kalsada sa labas ng kapihan. Walang plaka. Otomatikong napako ang tingin ni Marco dito. Ang kanyang mga pandama, na hinasa ng insidenteng iyon 6 na taon na ang nakalipas, ay biglang tumalas. May mali. Dahan-dahan itong bumagal sa tapat nila. Mula sa medyo madilim na bintana sa likod, may kumislap. Ang lens ng isang kamera. Isang mabilis na pag-click. At mabilis ding umalis ang sasakyan. Nanigas si Marco sa kanyang upuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Pinapanood sila. May nagmamanman sa kanila. Ang anino ng kahapon ay hindi na lang isang alaala. Nagbalik na ito. At sa pagbabalik nito, idinamay niya si Ara. Hindi kaagad nakakibo si Arabella. Ang utak niya ay abala sa pagproseso sa biglaang pagbabago ng kilos ni Marco. Kanina lang, isa siyang lalaking nalulunod sa sarili niyang mga takot at pag-aalinlangan. Ngayon, sa isang iglap nagbago ang anyo niya. Tumigas ang kanyang panga. Ang mga mata niya, na kanina ay puno ng lungkot, ay naging matalas at alerto. Para siyang isang hayop na biglang nakaamoy ng panganib. Marco, anong problema? Tanong ni Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sinagot nito. Sa halip, mabilis nitong kinuha ang kamay niya mula sa ibabaw ng lamesa. Ang hawak nito ay mahigpit at protektado. Kailangan na nating umalis dito, sabi nito sa isang boses na mababa at apurado. Mabilis siyang tumayo at hinila siya ni Marco palabas ng kapihan. Habang naglalakad sila, ang katawan ni Marco ay bahagyang nakaharang sa kanya, na para bang isang kalasag. Ang mga mata nito ay hindi mapakali, sinusuri ang bawat sulok ng kalye, ang bawat taong dumadaan. Ito na. Ito na ang sinasabi ng kanyang ina. Ito na ang kinatatakutan ng kanyang ama. Ito ang realidad na pilit ipinapaintindi ni Marco sa kanya. Ang panganib ay hindi lang isang haka-haka. Totoo ito. Humihinga. At ngayon, sinusundan sila. Pagsakay nila sa kotse, agad itong nilock ni Ara. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Marco. Nakatingin ito sa labas ng bintana, ang mga mata ay nakatuon sa daan sa likuran nila, hinahanap ang itim na sasakyan. Marco, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Ara, hindi na maitago ang takot sa kanyang boses. Umiling lang si Marco, hindi inaalis ang tingin sa labas. Basta, delikado. Kailangan na kitang maiuwi. Isang bahagi ni Ara ang gustong matakot. Gustong magsisi. Gustong sabihin sa sarili na tama ang kanyang mga magulang. Ngunit habang nakikita niya si Marco sa tabi niya, ang lalaking minsan nang isinugal ang buhay para sa kanya at ngayon ay halatang handang gawin ulit iyon, isang ibang damdamin ang nanaig. Determinasyon. Bigla niyang inapakan ang preno.
Huminto ang sasakyan sa gilid ng daan. Napalingon sa kanya si Marco, nagulat. Ara, anong ginagawa mo? Umalis na tayo. Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mga mata. Ang takot na kanina ibahagyang gumuhit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Nakikita mo na, Marco, sabi niya, ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at puno ng diin. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating magkasama. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Mas lalo ka lang malalagay sa panganib kung malapit ako sa'yo. Umiling si Ara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkakamali ka. Ikaw ang nasa panganib. Mag-isa ka, Marco. Madali kang puntiryahin. Madali kang saktan. Madali kang patahimikin. Ang bawat salita ay parang isang sampal ng katotohanan. Pero kung kasama mo ako, kung nasa tabi kita, hindi ka nila basta-basta magagalaw. Natigilan si Marco. Ang lohika ni Ara ay simple, direkta, at hindi niya mapabulaanan. Ang buong buhay niya, ang tingin niya sa sarili ay isang tagapagtanggol. Ngayon, ipinapamukha sa kanya ni Ara na siya pala ang kailangang protektahan. Kung nasa tabi kita, pagpapatuloy ni Ara, mapoprotektahan kita. Nasa ilalim ka ng proteksyon ng pamilya ko. Ng presidente. Hinawakan niya ang kamay ni Marco na nakapatong sa upuan. Ang kamay niya ay mainit at mariin. Ayokong isang araw ay mabasa ko na lang sa dyaryo na may nangyaring masama sa'yo dahil sa akin. Hindi ko kakayanin yun, Marco. Ramdam ni Marco ang paglambot ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang prinsesang nangangailangan ng pagsagip. Isa siyang reynang handang pumasok sa laban. Hindi ko to kaya, Ara, mahinang sabi ni Marco, ang huling hininga ng kanyang pag-aalinlangan. Masyadong malaki ang mundong ginagalawan mo. Masyadong malakas ang mga kalaban. Hindi mo kailangang gawin to mag-isa, sagot ni Ara. Nakita niya ang pagod at takot sa mga mata ni Marco, at lalo lang tumibay ang kanyang loob. Ayokong pakasalan mo ako dahil sa utang na loob. Ayoko ring pilitin ka. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Huwag muna nating isipin ang kasal. Isipin natin ang ngayon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo tayo ng pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na hindi hadlang ang magkaiba nating mundo. Hayaan mong patunayan natin sa kanila, sa mama, sa papa, sa kung sino mang nagmamanman sa atin, na kaya natin to, magkasama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang maririnig lang ay ang ugong ng makina ng sasakyan at ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. Tinitigan ni Marco ang kanilang mga kamay na magkahawak. Ang kamay niya, magaspang at may mga kalyo. Ang kamay nito, makinis at malambot. Magkaiba. Pero sa pagkakataong iyon, tila perpekto ang pagkakabagay ng mga ito. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang buntong hininga ng pagsuko. Pagsuko sa takot. Pagsuko sa pag-iisa. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi isang masayang pagtango, kundi isang mabigat at puno ng pag-aalalang pagsang-ayon. Sige, bulong niya. Susubukan natin. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Ara. Hindi na niya kailangan ng iba pang salita. Ang isang gisige mula kay Marco ay sapat na. Mas sapat pa. Muli niyang pinaandar ang sasakyan. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng hiya at pag-aalinlangan. Isa na itong katahimikan ng isang kasunduan. Isang kasunduan na haharapin nila ang anumang darating nang magkasama. Nang ihatid siya ni Ara malapit sa kanilang eskinita, hindi na ito pumasok pa. Isang simpleng tango at isang makahulugang tingin lang ang ipinalit nila sa paalam. Naglakad si Marco pauwi, ang isip ay lumilipad. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan, ngunit napalitan naman ng isang bagong uri ng kaba. Ano itong pinasok niya? Kakayanin ba talaga niya? Pagpasok niya sa kanilang maliit na bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nag-aayos ng hapunan. Ngunit ang mukha nito ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong pag-aalala. Anak, kanina ka pa hinahanap, sabi nito. Sino po, Nay? Hindi ko alam. Isang lalaking naka-Amerikana. May iniwan para sa'yo.
Itinuro ng kanyang ina ang isang puting sobre na nakapatong sa kanilang maliit na lamesa. Simple lang ito, walang pangalan, walang marka. Kinuha ito ni Marco. Magaan, ngunit pakiramdam niya ay may bigat ng buong mundo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, dalawang bagay ang laman. Ang una ay isang tseke. Napalunok si Marco nang makita ang halaga. Sapat na iyon para bilhin ang buong hilera ng mga bahay sa kanilang kalye. Sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Ang pangalawa ay isang maliit na piraso ng mamahaling papel. Nakasulat dito, sa isang perpekto at eleganteng sulat kamay, ang isang maikling mensahe. Layuan mo ang anak ko. Walang pangalan, ngunit kilala ni Marco kung kanino galing ang malamig at matigas na utos na iyon. First Lady Eleanor de Leon. Ang laban ay hindi pa man nagsisimula, pero mayroon ng unang putok. At ito ay direktang nakatutok sa puso ng kanyang dignidad. Kinabukasan, hindi nag-abiso si Marco. Hindi siya tumawag. Isinakay niya ang kanyang lumang tricycle. Ang makina nito ay umuubo pa rin, at nagbiyahe siya papunta sa lugar na sa panaginip lang niya mararating. Ang sobre ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang bigat nito ay parang isang malaking bato na humihila sa kanya pababa. Hinarang siya sa unang checkpoint, gaya ng inaasahan. Ang mga gwardiya ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang paghama. Isang tricycle sa loob ng Malacañang complex. Hindi ka panipaniwala. May appointment po ba kayo, sir? Tanong ng isang gwardiya. Ang salitang di sir ay tunog sarkastiko. Wala, sagot ni Marco, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pero may kailangan akong ibalik sa First Lady. Nagkatinginan ang mga gwardiya. Ang utos na dumating sa kanila ay malinaw, huwag papasukin ang sinumang hindi otorisado. Ngunit ang pagbanggit sa pangalan ng unang ginang ay nagbigay sa kanila ng pag-aalinlangan. Matapos ang ilang tawag sa radyo at isang mahabang paghihintay na tila walang katapusan, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanya. Santos, sabi nito. Sumama po kayo sa akin. Iwan niyo na po ang tricycle ninyo dyan. Iniwan ni Marco ang kanyang tricycle, ang simbolo ng kanyang mundo, at pumasok siya sa isang golf cart na naghatid sa kanya patungo sa opisyal na tirahan. Bawat metro na kanilang tinatahak ay naglalayo sa kanyang pamilyar na paligid at naglalapit sa kanya sa isang mundo ng kapangyarihan at karangyaan na laging niyang tinitingala mula sa malayo. Dinala siya sa isang maliit na opisina, hindi sa engranding sala. Pinaupo. Pinaghintay. Ito ay isang power play at alam iyon ni Marco. Ipinaparamdam sa kanya kung saan siya lulugar. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto. Pumasok si First Lady Eleanor de Leon. Ang presensya nito ay pumuno sa buong silid. Walang ngiti. Walang pagbati. Tanging malamig na mga matang mapanuri. Santos, sabi nito. Nakatanggap ka raw ng isang bagay na para sa akin. Hindi na nagsalita pa si Marco. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa lamesa sa pagitan nila. Tiningnan lang ito ni Eleanor. Inaasahan kong maunawaan mo ang mensahe. Malinaw po ang mensahe, ma'am, sagot ni Marco, at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ngunit mas malinaw po sa akin ang isang bagay. Huminga siya ng malalim. Hindi na bibili ang dignidad ko. Isang saglit na katahimikan. Nakita ni Marco ang bahagyang pagbabago sa mga mata ng unang ginang. Hindi paghanga kundi pagkainis. Inaasahan siguro nitong siya ay isang taong madaling takutin at silawin sa pera. Dignidad? Tumawa ng bahagya si Eleanor, isang tunog na walang bakas ng saya. Ang dignidad ba ay makakapagligtas sa anak ko mula sa panganib na dala mo? Ang dignidad ba ay makakapagpakain sa pamilya mo kapag sinimulan na kayong sirain ng mga kaaway namin? Mama! Isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nakatayo sa may pinto si Ara, ang mukha ay namumula sa galit. Hindi alam ni Marco kung gaano na ito katagal na nakikinig. Naglakad si Ara papasok sa silid. Tiningnan niya ang kanyang ina nang may pagkadismaya bago bumaling kay Marco. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng paghingi ng tawad. Anong ginagawa mo rito, Ara? Tanong ni Eleanor, ang boses ay matigas.
Ang tanong ay, anong ginagawa ninyo, ma? Sagot ni Ara. Hindi ko akalaing gagawin inyo to, ang bastusin ang taong nagligtas sa buhay ko, sa loob mismo ng pamamahay natin. Pinoprotektahan lang kita. Hindi. Ipinapahiya ninyo siya. At sa paggawa ninyo niyan, ako ang ipinapahiya ninyo. Lumapit si Ara kay Marco at buong tapang na hinawakan ang kamay nito sa harap mismo ng kanyang ina. Halika, Marco. Umalis na tayo dito. Hinila siya ni Ara palabas ng opisina, palabas ng mansyon at patungo sa hardin. Ang mahigpit na hawak ni Ara sa kanyang kamay ay isang mensahe ng pagkakampi. Nang makalayo sila, binitiwan siya ni Ara at humarap sa kanya. Marco, patawarin mo ang mama. Hindi siya, di. Okay lang, putol ni Marco. Naiintindihan ko naman siya. Ina siya. Gusto ka lang niyang protektahan. Ang pag-unawang iyon mula kay Marco ang lalong nagpatibay sa nararamdaman ni Ara. Pero mali ang paraan niya. Tumingin siya sa paligid at biglang may naisip. May pupuntahan tayong event ngayong gabi. Isang charity ball. At isasama kita. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Ara, hindi pwede. Tingnan mo nga ang suot ko. At isa pa, anong gagawin ko doon? Pag-uusapan lang ako ng mga tao. Iyon mismo ang punto, sabi ni Ara, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hahayaan natin silang mag-usap. Hahayaan natin silang makita ka. Makikita ka nila hindi bilang isang hamak na trooper, kundi bilang kasama ng anak ng presidente. Panahon na para ipakilala kita sa mundo ko. Kahit anong pagtanggi ni Marco, hindi siya nanalo sa determinasyon ni Ara. Bago niya namalayan, isinakay na siya ni Ara sa kotse nito, dinala sa isang mamahaling bautike, at pinilit na magsuot ng isang barong Tagalog na mas mahal pa yata sa kabuuang kita niya sa isang taon. Nang gabing iyon, pumasok si Marco sa isang bulwagan na puno ng mga taong dati ay sa telebisyon niya lang nakikita. Mga senador, mga business tycoon, mga artista. Ang hangin ay amoy pabango at pera. Bawat isa ay nakatingin sa kanila. O mas tamang sabihing nakatingin sa kanya. Narinig niya ang mga bulungan. Sino yan? Taga saan yan? Di ba yan yung driver na nagligtas sa kanya? Anong ginagawa niya rito? Kawawang Ara. Mukhang na in love sa kanyang bayani. A tragic story. Bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman niyang lumiliit siya. Gusto niyang magtago sa likod ng isang poste. Ngunit hinigpitan ni Ara ang hawak sa braso niya. Huwag mo silang pansinin, bulong nito. Tumingin ka lang sa akin. At nagsimula ang musika. Isang malamyos na waltz. Hinila siya ni Ara patungo sa gitna ng dance floor. Ara, hindi ako marunong, halos pabulong na sabi ni Marco, ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ako ang bahala, sagot ni Ara. Ipinatong niya ang mga kamay ni Marco sa kanyang baywang at ipinulupot ang sariling mga braso sa liig nito. Sundan mo lang ako. At nagsimula silang sumayaw. Sa gitna ng daan-daang mapanuring mga mata, sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier, may isang sandali na nawala ang lahat. Tanging si Ara lang ang nakikita niya. Ang ngiti nito. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang kakaibang kilig, isang init na gumapang sa buo niyang katawan. Natapos ang kanta, ngunit nanatili silang magkayakap sa gitna. Bigla, isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. It's truly touching scene. Napalingon sila. Nakatayo roon si Senator Alfonso Villarama, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi, ngunit ang mga mata ay malamig. Inilahad nito ang kamay kay Marco. Senator, bati ni Ara, medyo formal. Santos, sabi ni Villarama, hindi inaalis ang tingin kay Marco. Isang tunay na bayani. It's an honor to finally meet you. Tinanggap ni Marco ang kamay nito. You know, pagpapatuloy ng senador, habang bahagyang hinihigpitan ang hawak, I feel like we've met somewhere before. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong gulugod ni Marco. Alam niya. Alam ng senador ang kanyang sikreto. Ang biyahe pa uwi mula sa charity ball ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang komportableng katahimikan na naranasan nila kanina.
Ito ay mabigat at puno ng hindi masambit na mga tanong. Sa tabi ni Arabella, si Marco ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit alam niyang malayo ang lipad ng isip nito. Ang mga kamay nito, na kanina ay mahigpit na nakahawak sa kanya sa dance floor, ay ngayon ay magkabilang nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. I feel like we've met somewhere before. Ang mga salita ni Senator Villarama ay umuulit-ulit sa isip ni Ara. Hindi ito isang simpleng pagbati. Mayroong pamilyaridad, ngunit may kasama itong pagbabanta. Isang banayad na pagpapahiwatig na mayroon siyang alam na hindi alam ng iba. Baka nagkataon lang, bulong ni Ara sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Marahil ay namukhaan lang ng senador si Marco mula sa mga lumang balita. Marahil ay isa lang itong paraan para guluhin ang isip nila. Ngunit nang lingunin niya si Marco, nakita niya ang tensyon sa panga nito, ang bahagyang panginginig ng mga daliri. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong walang itinatago. Ito ang reaksyon ng isang taong biglang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Ara na alisin iyon sa kanyang isip. Nagkaroon sila ni Marco ng ilang tahimik na sandali. Nagkita sila sa isang parke, malayo sa mga mata ng media at ng kanyang pamilya. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, habang kumakain ng fishball na binili nila sa isang kalapit na nagtitinda, naramdaman ni Ara ang isang normalidad na matagal na niyang hinahanap. Dito, hindi siya anak ng presidente. At si Marco, hindi isang bayani o isang issue. Sila ay dalawang taong nag-uusap, nagtatawanan. Ngunit sa likod ng bawat tawa at ngiti, naroon pa rin ang anino ng pagdududa. Hindi na napigilan ni Ara. Marco, simula niya, habang pinapanood ang mga bangka sa maliit na lawa ng parke. Yung sinabi ni Senator Villarama noong gabi ng party parang may ibig sabihin. Agad niyang nakita ang pagbabago sa kilos ni Marco. Bahagya itong nanigas. Itinigil nito ang pagkain. Wala ayun. Baka namukhaan lang niya ako mula sa news dati. Alam mo na, politiko. Ang sagot ay mabilis. Masyadong mabilis. At masyadong pilit. Nagpatuloy si Ara, sinusubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Ano nga palang ginagawa mo noong araw na iyon bago mangyari ang lahat? I mean, paano ka napunta sa lugar na iyon? Ito na. Ang tanong na matagal na niyang gustong itanong, ngunit natatakot siyang malaman ang sagot. Ang opisyal na kwento ay nagkataon lang siyang nagdaraan. Ngunit ngayon, parang hindi na sapat ang sagot na iyon. Natahimik si Marco ng matagal. Tumingin ito sa malayo, umiiwas sa kanyang mga mata. Napadaan lang ako, Ara. Naghahanap ng pampasadang tricycle. Yun lang yun. Sigurado ka? Biglang tumayo si Marco, ang mukha ay nagpapakita ng inis na halatang pilit tinatago. Bakit ba natin pinag-uusapan to? Tapos na iyon. 6 na taon na. Pwede bang kalimutan na natin? Ang kanyang reaksyon ay mas nagsilbing kumpirmasyon kaysa sa isang pagtanggi. Nasaktan si Ara. Hindi dahil sa posibleng may itinatago si Marco, kundi dahil sa kawalan nito ng tiwala sa kanya para sabihin ang totoo. Ang natitirang oras ng kanilang e-date ay naging alanganin at hindi na naibalik pa ang gaan na naramdaman nila kanina. Kinagabihan, ipinatawag siya ng kanyang ama sa pribadong pag-aaral nito. Laging seryoso ang atmosfera sa silid na ito, at mas naging seryoso pa ito dahil sa ekspresyon sa mukha ni President De Leon. Ara, umupo ka, sabi nito, nang hindi inaangat ang tingin mula sa isang tablet na hawak niya. Umupo si Ara sa silyang nasa tapat ng mesa ng kanyang ama. May mga kumakalat na naman sa internet, sabi ng presidente, at iniabot nito ang tablet sa kanya. Nakita ni Ara ang mga screenshot ng mga anonymous na blog post at mga komento sa social media. Walang pangalan ang mga nag-post, ngunit ang mensahe ay malinaw. Sino nga ba talaga si Marco Santos? Masyadong malaking koinsidensya na nandoon siya sa tamang oras, sa tamang lugar. Isang bayani o isang oportunista? Tanungin natin kung ano ang koneksyon niya sa lugar kung saan unang dinala ang anak ng presidente. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Gawa-gawa lang to ng mga kalaban ninyo pa. Desperado na si Villarama at ang mga alipors niya. Alam ko, mahinahong sagot ng kanyang ama. Pero ang ganitong klaseng lason, Ara, mabagal kumalat pero nakamamatay. Sinisira nito ang tiwala ng publiko.
At sinisira nito ang reputasyon ng isang tao, may kasalanan man siya o wala. Tinitigan siya nito. Ang tanong, may dapat ba tayong alalahanin? Mayroon bang katotohanan kahit katiting sa mga paratang na ito? Wala, mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Katulad ng sagot ni Marco kanina. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Nakahiga siya sa kanyang malambot na kama, nakatitig sa kisam. Ang mga salita ng ama niya, ang mga post sa internet, at ang mailap na mga mata ni Marco ay naglalaro sa kanyang isipan. Pinilit niyang paniwalain ang sarili. Si Marco ay isang mabuting tao. Iniligtas siya nito. Mahal niya ito. Iyon dapat ang mahalaga. Ngunit ang isang maliit na tinig sa likod ng kanyang isipan ay ayaw tumigil. Bakit ayaw niyang sabihin sa'yo? Kung wala siyang itinatago, bakit siya nagagalit kapag nagtatanong ka? May tinatago ka ba, Marco? Napapikit siya ng mariin, pilit na iwinawaksi ang mga pagdududa. Mahal niya si Marco. Magtitiwala siya sa kanya. Iyon ang desisyon niya. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto, nakaupo si Marco sa gilid ng kanyang kama, hawak ang kanyang luma at nabasag na cellphone. Katatanggap niya lang ng isang text message. Isang unknown number. Ang mensahe ay walang salita. Isa lang itong litrato. Isang lumang litrato, malabo at tila kinunan mula sa malayo. Ngunit malinaw na siya iyon. Nakasuot ng asul na uniforme ng isang security guard. Nakatayo sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal, ang gate ng bodega ni Villarama. Ang petsa na nakatatak sa ilalim ng litrato, 2 araw bago ang kidnapping. Kasunod ng litrato, isang panibagong mensahe ang dumating. Alam namin ang sikreto mo. Ang litrato sa screen ng cellphone ay parang isang hatol. Ang mga piksel na bumubuo sa kanyang imahe ay tila mga rehas na bakal na dahan-dahang kumukulong sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang hangin sa loob ng kanyang maliit na kwarto ay tila naubos. Alam namin ang sikreto mo. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang mensahe. Ito ay isang tanikala na ipinulupot sa kanyang lid. Isang tanikalang hawak ni Senator Villarama. Gusto niyang isipin na isa itong masamang panaginip. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib, ang malamig na pawis sa kanyang noo, ay nagsasabing ito ay totoo. Gising na gising siya. At wala na siyang matataguan. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang mukha ni Ara kanina sa parke, puno ng pag-aalala at bahagyang pagdududa. Ang mga tanong nito. Ang pag-iwas niya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang mga kumakalat na chismis sa internet, ang paglapit ni Villarama sa party, at ngayon, ang mensaheng ito, lahat ay magkakakonekta. Isang lambat na dahan-dahang isinasara sa kanilang dalawa. Gusto niyang tumakbo. Magtago. Bumalik sa dati niyang buhay kung saan ang pinakamalaki niyang problema ay ang pambayad sa upa. Ngunit huli na. Nadawit na si Ara. Ang pananahimik niya ay hindi na proteksyon, isa na itong panganib para sa babaeng gusto niyang protektahan. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Ngayon na. Hindi na siya nag-isip pa. Hinablot niya ang susi ng kanyang tricycle at mabilis na lumabas ng bahay, hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ina. Kailangan niyang makarating kay Ara bago pa man gamitin ni Villarama ang sikretong ito laban sa kanila. Kailangan niyang maunahan ang kasinungalingan gamit ang masakit na katotohanan. Nagmaneho siya na parang hinahabol ng demonyo. Ang isip niya ay naglalaro ng iba't ibang senaryo, bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Paano kung hindi siya paniwalaan ni Ara? Paano kung isipin nitong isa talaga siyang kasabwat? Paano kung ang tingin nito sa kanya ay maging pandidiri? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umuugong sa loob ng kanyang ulo. Nang makarating siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ara, ipinarada niya ang tricycle sa labas at tumakbo papasok. Hindi na niya inalintana ang mga tingin ng mga tao sa kanyang gusgusing anyo. Hinanap niya ang information desk. Si Ilchi De Leon po. Si Ilchi Arabella De Leon, tanong niya, hinihingal. Nasa EC po, sir. Pero may ginagawa pa po siyang pasyente, sagot ng nurse. Wala na siyang pakialam. Tinungo niya ang emergency room, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol.
Nakita niya si Ara sa di kalayuan, kausap ang isang pamilya. Mukha itong pagod, ngunit ang tindig nito ay puno pa rin ang profesionalismo. Ara, sigaw niya. Lumingon si Ara, nagulat na makita siya roon. Ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa mukha nito nang makita ang kanyang itsura. Marco! Anong nangyari? Ayos ka lang? Hinawakan niya ito sa braso at hinila sa isang sulok na hindi gaanong dinaraanan ng mga tao, malapit sa isang fire exit. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na dapat ay matagal ko nang sinabi. Nagtatrabaho ako, Marco. Pwede bang mamaya na lang, sabi ni Ara, sinusubukang manatiling kalmado sa harap ng pagkaapura ni Marco. Hindi na pwedeng ipagpabukas, Ara. Kailangan mo tong malaman ngayon. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang nakikinig. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Yung araw ng kidnapping di. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Hindi totoo na nagkataon lang na napadaan ako doon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Nawala ang pag-aalala at napalitan ng isang matinding pag-iintay. Nandoon ako dahil nagtatrabaho ako, pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Isa akong security guard. Sa bodega kung saan kanila unang dinala. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko isa pala iyong front company ni Senator Villarama. Hindi ko alam noon. Narinig ko sila, Ara. Narinig ko ang plano nila bago pa man mangyari. Narinig ko ang pangalan mo. Ang mga salita ay tuloy-tuloy na lumalabas sa kanyang bibig, na parang isang ilog na sumira sa isang dam. Hindi ako nagsalita dahil natakot ako. Natakot akong isipin nilang kasabwat ako. Natakot akong madamay. Kaya kumilos ako ng mag-isa. Iniligtas kita, pero kasabay noon, iniligtas ko rin ang sarili ko. Yumuko siya, hindi na kayang salubungin ang mga mata ni Ara. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 6 na taon ay biglang bumagsak sa kanya. Itinago ko iyon sa lahat. Itinago ko iyon sa'yo. Dahil nahihiya ako. Dahil natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, hindi na isang bayani ang makikita mo, kundi isang duwag. Isang sinungaling. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hinihintay ni Marco ang sigaw. Ang sampal. Ang mga salitang puno ng galit at pandidiri. Handa na siyang tanggapin ang lahat. Ngunit ang narinig niya ay ang sarili niyang mabigat na paghinga. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakatayo si Ara sa harapan niya, hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay isang blankong canvas. Ang pagkabigla ay napakalinaw sa kanyang mga mata, isang pagkabigla na dahan-dahang nagiging pagkadismaya. Isang malalim na pagkadismaya. Ito na. Ito na ang katapusan. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Ang katahimikan ni Ara ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw na kaya nitong ibigay. Bubuka na sana ang bibig ni Ara para magsalita. Ngunit bago pa man mailumabas na tunog, biglang nagring ang cellphone nito. Ang malakas na tunog ay bumasag sa kanilang mabigat na sandali. Tiningnan ni Ara ang screen. Si Papa. May pag-aalinlangan niyang sinagot ang tawag. Hello, Pa? Narinig ni Marco ang boses sa kabilang linya, kahit mahina dahil sa lapit nila sa isa't isa. Ang boses ni Presidente De Leon ay hindi kalmado. Ito ay apurado at puno ng galit. Ara, buksan mo ang CE ngayon na. May isang CC monitor na nakasabit sa pader ng EC waiting area. Agad na napalingon doon si Ara. Kasunod niya, napatingin din si Marco. Ang nararamdaman niyang takot ay biglang naging isang nakakakilabot na katotohanan. Ang mukha ni Senator Alfonso Villarama ang bumungad sa kanila, live sa lahat ng news channels, sa isang press conference na bigla ang ipinatawag. Nakatayo siya sa isang podyum, ang mukha ay nagpapahayag ng kabanalan at pag-aalala. Minamahal kong mga kababayan, simula ng senador. Mayroon akong isang masakit ngunit kinakailangang ibunyag. Isang katotohanan tungkol sa insidente ng kidnapping ng mahal na anak ng presidente 6 na taon na ang nakalipas. Sa tabi niya, isang malaking screen ang nagpakita ng isang pamilyar na litrato.
Ang litrato ni Marco sa kanyang security guard uniform. Ang taong ito, sabi ni Villarama, ituturo ang litrato na kinilala nating lahat bilang isang bayani ay hindi ang taong inaakala natin. Ang katotohanan, si Marco Santos ay kasabwat ko. Ang boses ni Senator Villarama mula sa telebisyon ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Arabella. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga ingay sa emergency room, ang mga tunog ng monitor, ang mga pag-uusap ng mga doktor, ang mga iyak ng pasyente, ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang boses ng senador. Kasabwat ko. Ang dalawang salitang iyon ay isang bombang sumabog sa pagitan nila ni Marco. Tiningnan niya si Marco. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. Ito ang mukha ng isang taong nasagasaan ng isang 10-wheeler na truck. Ngunit ang pagtatapat nito kanina ang pag-amin nitong may tinago ito ngayon ay tila isang kalkuladong hakbang. Isang paraan para maunahan ang eskandalo. Isang paraan para magmukhang biktima sa halip na salarin. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay kumalat sa kanyang dibdib, isang malamig at masakit na kirot. Sa screen, nagpatuloy si Villarama, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pagsisisi. Ang plano ay simple lamang. Isa itong stage kidnapping para ipakita ang kahinaan ng seguridad ng presidente. Si Amy Santos, bilang aking security personnel sa isa sa aking mga bodega, ay bahagi ng planong iyon. Ngunit sa huling sandali, dahil sa kasakiman dahil sa alok na mas malaking pabuya mula sa pamilya De Leon, ay nagpasya siyang ipagkanulo ako. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang bayani. Isang perpektong kasinungalingan. Dahil mayroon itong mga elemento ng katotohanan, ang pagiging security guard ni Marco, ang pagiging pag-aari ni Villarama ng bodega. Hinabi niya ang katotohanan at kasinungalingan para bumuo ng isang kwentong mahirap pabulaanan. Hindi totoo yan, bulong ni Marco, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ara, hindi yan totoo. Ngunit ang boses ni Marco ay nalunod ng isa pang boses, ang galit na boses ng kanyang ina mula sa telepono. Nakikita mo na ba? Sinabi ko na sayo. Sinabi ko na sayo na sisirain niya tayong lahat. Ang pangalan ng papa mo. Ang pangalan ng pamilya natin. Tapos na tayo. Kasabay ng sigaw ng kanyang ina, ipinakita sa GC ang isang live feed mula sa labas ng bahay nila Marco. Ang kanilang maliit at tahimik na eskinita ay naging isang dagat ng mga reporter at cameramen. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat. Ang mga kapitbahay ay nag-uusisa. Nakita ni Ara ang ina ni Marco na sumisilip sa bintana, ang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ang kahihiyan. Ang eskandalo. Ito ay totoo at nangyayari. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Mama, kailangan ko ng ibabato, sabi ni Ara sa telepono, at pinatay ito bago pa man makasagot ang kanyang ina. Hinarap niya si Marco. Ang lahat ng pag-ibig, lahat ng paghanga, lahat ng kilig na naramdaman niya ay biglang natabunan ng isang nag-uumapaw na sakit. Ang sakit ng pagiging isang tanga. Ang pakiramdam na pinaglaruan siya, na ginamit siya. Ara, maniwala ka sa akin, pagmamakaawa ni Marco, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Hinawakan siya nito sa braso. Nagkataon lang ang lahat. Ngayon ko lang sana aaminin sa'yo ang lahat ng Nagkataon, putol ni Ara, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang braso na para bang ito ay isang maruming basahan. Nagkataon na kung kailan sasabog ang balita, saka ka nagkaroon ng lakas ng loob na magtapat. Anong tingin mo sa akin, Marco? Tanga. Hindi. Hindi sa ganoon. Talaga ba? Dahil sa tingin ko, mukha akong tanga ngayon, sigaw niya. Hindi na napigilan ang galit at luha na namumuo sa kanyang mga mata. Pinaniwalaan kita. Ipinaglaban kita sa pamilya ko. Ipinahiya ko ang sarili ko para sa'yo. At ito ang igaganti mo. Isang kasinungalingan na binalot sa isa pang kasinungalingan. Ang pagtatapat ko sa'yo kanina, yun ang totoo, giit ni Marco. Alin doon ang totoo, Marco? Ang bahagi na itinago mo sa loob ng 6 na taon. O ang bahagi na hindi mo sinabi. Dahil sa bawat segundo na pinagtataguan mo ako ng sikreto, binigyan mo ng kapangyarihan si Villarama para gawin ito.
Tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga matang minsan niyang hinangaan dahil sa katapangan ay ngayon, sa paningin niya, mga mata ng isang duwag. Isang taong mas piniling iligtas ang sarili kaysa pagkatiwalaan siya. Ang pangarap niya ay naging isang bangungot. Ang bayani niya ay naging isang impostor. Ang pag-ibig niya ay naging isang malaking kahihiyan. Naramdaman niya ang pagod. Isang pagod na bumalot sa buo niyang kaluluwa. Wala na siyang lakas para makinig, para makipagtalo. Ang gusto na lang niya ay mawala ang lahat. Mawala si Marco. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Isang utos. Natigilan si Marco. Ara, di. Sinabi kong umalis ka na, ulit ni Ara, mas matigas. Tinalikuran niya ito, ayaw na niyang makita pa ang mukha nito. Ayaw na niyang makita ang mukha ng lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ayoko na muna kitang makita. Hindi alam ni Marco kung paano siya nakauwi. Ang pagmamaneho ng tricycle mula sa ospital hanggang sa kanilang eskinita ay isang malabong alaala na para bang ibang tao ang kumokontrol sa kanyang katawan habang ang kaluluwa niya ay naiwan sa sulok ng isi, sa paanan ni Ara. Umalis ka na. Ayoko na muna kitang makita. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang bala. Ang mga iyon ay tumago sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa at winasak ang lahat sa loob niya. Pagpasok pa lang niya sa bukana ng kanilang kalye, ramdam na niya agad ang pagbabago. Ang mga dating ngiti ng pagbati mula sa mga kapitbahay ay napalitan ng mga matang mapanuri at mapanghusga. Ang mga dating bumabati sa kanya ng ki-idol at ki-bayani ay ngayon umiiwas ng tingin o nagbubulungan kapag siya ay dumadaan. Ayan na iyong sinungaling. Nakakahiya. Ginamit pa ang anak ng presidente. Kawawa naman si Aling Lita, nagkaroon ng anak na traidor. Naglakad siyang walang direksyon, ang mga balikat ay nakabagsak, na tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang eskinita na minsan ay naging kanlungan niya ay ngayon ay isang korte na humahatol sa kanya. Ang mga bintanang dati bukas ay ngayon ay bahagyang nakasara, na may mga matang sumisilip mula sa mga siwang. Ang pinakamasakit ay ang makita ang sarili niyang tahanan. Ang media ay wala na, marahil ay napagod na o naghahanap na ng bagong anggulo, ngunit ang pinsala ay naiwan na. Ang pinto nila ay sarado na hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bahay ay tahimik. Ngunit ito ay isang katahimikan na nakakabingi. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Lita, na nakaupo sa kanilang maliit na hapagkainan. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak ito ng walang tunog. Isang bote ng toyo ang nabasag sa sahig, hindi pa nalilinis. Marahil ay nabitawan ng isa sa mga kapitbahay na nag-aabot ng ulam kanina, bago pa lumabas ang balita. Ngayon, wala nang mag-aabot ng ulam. Baka kahit tingnan sila ay hindi na magawa ng mga ito. Ang paghihirap niya ay naging paghihirap na rin ng kanyang ina. Ang kasalanan niya ay naging pasa na rin ito. Naini! Bulong ni Marco, ang boses ay basag. Tumingala ang kanyang ina, ang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. Anak, totoo ba? Totoo ba ang mga sinasabi nila? Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang binaluktot para magmukhang isang kasinungalingan? Anong sasabihin niya? Na nagsinungaling siya, pero hindi ganoon kalaki. Na may tinago siya, pero para sa mabuting dahilan? Sa puntong ito, lahat ng paliwanag ay tunog pagdadahilan. Ang kanyang pananahimik ay naging sagot na para sa kanyang ina. Muli itong yumuko, at ang tahimik na pag-iyak nito ay naging isang hagulgol na bumasag sa puso ni Marco. Dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Isinara niya ang pinto. Ang dilim sa loob ay tila isang yakap. Dito, walang mga matang mapanghusga. Dito, maaari siyang maging miserable nang walang nakakakita. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang isip niya ay blanko at puno ng sabay-sabay. Naalala niya ang mukha ni Ara, ang pagkabigla, ang pagkadismaya, ang galit at ang huli, ang malamig na pagwawalang bahala. Kinuha niya ang kanyang wallet. Mula sa isang nakatagong bulsa, kinuha niya ang isang lukot na piraso ng papel. Isa itong picture na kinunan ng isang reporter noong araw ng charity ball. Ang litrato nilang dalawa ni Ara habang sumasayaw. Nakangiti sila pareho.
Sa sandaling iyon, sa gitna ng kasinungalingan ng mundong iyon, ang ngiti nila ay totoo. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang alaala ng isang kaligayahang hindi na kailanman babalik. Dahan-dahan, kinuyom niya ang kanyang palad. Ang papel ay nalukot. Ang mga gilid nito ay tumusok sa kanyang balat. Ikinuyom niya ito ng mas mahigpit, hanggang sa ang litrato ay naging isang maliit at walang hugis na bola ng basura sa kanyang kamay. Itinapon niya ito sa isang sulok. Lahat ay nawala. Ang tiwala ni Ara. Ang kanyang dangal. Ang respeto ng mga tao. Ang kapayapaan ng kanyang pamilya. Lahat ay kinuha sa kanya sa isang iglap. Natalo siya. Si Senator Villarama ang nanalo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Nagulat siya. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Kinuha niya ito. Isang unknown number. Sinagot niya ito ng walang gana. Hello. Santos, isang magaspang na boses ang sumagot. Hindi niya kilala, ngunit may panganib sa tono nito. Pinapatawagan ako ni Senator. Nanigas si Marco. May alok siya sa'yo, pagpapatuloy ng boses. Isang paraan para matapos na ang lahat ng gulo. Isang malaking halaga. Sapat para magsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa, kasama ang pamilya mo. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik. Mawala na parang bula. Ang alok ay isang insulto. Isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang pag-ibig niya kay Ara, ang kanyang nasirang dangal, lahat ay may presyo pala. At ito ang presyo. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang galit na sinindihan ng kahihiyan, ng kawalan ng pag-asa, at ng sakit. Ibinato niya ang cellphone sa pader. Ang tunog ng nabasag na plastik at salamin ay umalinggaw sa maliit na kwarto. Napahinga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi na sa takot, kundi sa matinding galit. Tumayo siya at humarap sa basag na salamin na nakasabit sa kanyang dingding. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking talunan, may gusot na damit, may mga matang puno ng sakit. Isang kaawa-awang nilalang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa pinakailalim ng kanyang mga mata, isang bagay ang nagsimulang mag-apoy. Isang maliit na baga na sinindihan ng galit. Hindi ganito magtatapos ang kwento niya. Tinitigan niya ang basag na refleksyon. Ang boses niya ay isang bulong, ngunit puno ng bigat at pangako. Hindi pa ito tapos. Ang galit ay isang kakaibang bagay. Kapag humupa na ang unang bugso ng init nito, ang naiiwan ay isang malamig at matigas na bagay sa iyong dibdib. Isang bagay na malinaw. Isang bagay na nakatuon. Sa dilim ng kanyang kwarto, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang cellphone, umupo si Marco ng matagal. Pinakinggan niya ang katahimikan ng bahay, ang paminsan-minsang hikbi ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Bawat hikbi ay isang sundang na tumatarok sa kanyang puso. Wala na siyang karapatang maging miserable. Ang pagiging kaawa-awa ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Dahil hindi lang siya ang nagbabayad sa kasalanan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumuhod siya sa sahig at sinimulang pulutin ang mga piraso ng kanyang nabasag na pagkatao, o sa kasong ito, ang nabasag niyang cellphone. Kinuha niya ang pinakamahalagang piraso, ang maliit na SD card. Ang kanyang mga koneksyon. Ang natitira niyang tulay sa mundo. Mula sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang dati niyang telepono. Isang modelong lumana, gasgas na ang screen at may mga marka ng pagkakabagsak. Ngunit gumagana pa. Inilagay niya ang SD card dito. Nang bumukas ang maliit na screen at sumindi ang ilaw nito, parang isang maliit na pag-asa ang sumindi rin sa loob niya. Lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya ang kanyang ina na nakatulog sa upuan sa tabi ng mesa, ang mukha ay bakas pa rin ng mga luha. Ang nabasag na bote ng toyo ay naroon pa rin sa sahig. Kumuha si Marco ng walis at duspan at tahimik itong nilinis. Inilagay niya ang mga basag na bubog sa basurahan na para bang inililigpit niya ang mga basag na piraso ng kahapon. Maingat niyang binuhat ang kanyang ina at dinala ito sa silid nito. Kinumutan niya ito. Bago siya umalis, huminto siya sa may pinto at tinitigan ang natutulog na mukha ng kanyang ina. Patawad, Nay, bulong niya sa hangin.
Aayusin ko po to, pangako. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Nagsuot siya ng isang lumang jacket na may hoodie, isinukbit ang takip nito para itago ang kanyang mukha, at tahimik na lumabas ng bahay. Gabi na at ang eskinita ay mas tahimik na. Ngunit ramdam pa rin niya ang mga matang nakamasid mula sa mga bintana. May isa siyang kailangang puntahan. Naglakad siya ng malayo, umiiwas sa mga pangunahing daan. Sumakay siya ng jeep at bumaba sa isang lugar sa Maynila na kilala sa mga tagpuan ng mga taong ayaw magpakita sa liwanag. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya na bukas pa, ang ilaw ay madilaw at ang amoy ay pinaghalong litson at sigarilyo. Sa isang sulok, naghihintay ang isang lalaki. Si Ricky. Mas matanda kay Marco ng ilang taon, payat at laging mukhang kinakabahan. Kasama niya ito noon sa security agency. Isa sa iilang naging kaibigan niya roon. Umupo si Marco sa tapat niya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Marco. Ano ka ba, Marco? Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Ricky, ang boses ay mahina. Grabe ang ginawa sa'yo. Pero delikado tong ginagawa natin. Kung malaman ng mga yon na nag-uusap tayo. Wala na silang magagawa sa akin, Ricky, sagot ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nasa ilalim na ako. Wala na akong ibabagsak pa. Pero hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong lumaban. Tinitigan niya si Ricky. Kailangan ko ng tulong mo. Nag-aalangang tumingin si Ricky sa paligid. Marco, matagal na iyon. 6 na taon. Marami nang nagbago. Pero may mga bagay na hindi nagbabago, giit ni Marco. Ricky, aminin mo sa akin. Noon pa man, alam nating may mali sa ahensyang iyon, di ba? Ang mga biglaang schedule. Ang mga utos na hindi nakasulat. Ang mga secret client na hindi natin pwedeng pangalanan. Alam nating may kalokohan, pero pareho tayong natakot. Tumango ng dahan-dahan si Ricky na para bang inaalala ang lahat. May pakiramdam akong hindi tama. Lalo na noong araw na iyon. Iyon mismo, sabi ni Marco, bahagyang lumapit. Kailangan kong balikan ang lahat. Bawat detalye. Anumang bagay na kakaiba noong mga araw bago ang kidnapping. Anumang bagay na hindi umaayon sa kwento ni Villarama. Nagsimula silang mag-usap. Inilabas ni Marco ang isang maliit na notebook at isang ballpen. Sinimulan nilang isulat ang lahat ng kanilang natatandaan. Ang mga pangalan ng iba pa nilang kasama. Ang mga plaka ng mga sasakyang madalas na pumaparada malapit sa bodega. Ang mga oras. Bawat maliit na detalye ay mahalaga. Ang sabi ni Villarama, kasabwat ka niya, pero tinredor mo siya, sabi ni Ricky. Iyon ang butas. Dahil kung kasabwat ka, dapat alam niya ang bawat galaw mo. Dapat hindi ka niya hinayaang makalapit kay Ara para iligtas ito. Eksakto, sabi ni Marco. Ang plano niya ay hindi para sa isang peking kidnapping. Ang plano niya ay totoo. Ang hindi niya inaasahan ay may isang langaw na tulad ko na makikinig at sisira sa lahat. Patuloy sila sa pag-uusap. Mga pangalan. Mga lugar. Hanggang sa napahinto si Ricky. Kumunot ang noo nito na para bang may isang malayong alaala na pilit bumabalik. Teka di. Sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Parang may naaalala ako. Ano yun? Tanong ni Marco, ang buong atensyon ay nasa kanya. Isang araw bago ang kidnapping, dahan-dahang sabi ni Ricky, gabi na noon, malapit nang matapos ang shift ko. May isang itim na kotse na huminto sa kabilang kalsada, malayo sa gate. Hindi ko sana papansinin pero kakaiba kasi. Mukhang mamahalin. Anong kakaiba doon? Ang bumaba, sabi ni Ricky, at ngayon ay tumingin na siya kay Marco, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkaalala. Hindi ko malilimutan ang itsura niya dahil sa tindig. Matikas. Nakaputing polo shirt pero alam mong hindi ordinaryong tao. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa batok ni Marco. Sino? Hindi ko alam ang pangalan, sabi ni Ricky. Pero sigurado ako sa nakita ko. Ang patch sa braso niya. Ang simbolo. Marco, isa siya sa mga bantay ng presidente. Ilang araw nang parang multo si Arabella sa loob ng sarili niyang buhay. Pumapasok siya sa ospital, ginagawa ang kanyang mga tungkulin,
ngumingiti sa mga pasyente, at nagbibigay ng mga utos sa mga nurse. Ngunit sa likod ng kanyang unipormeng puti at propesyonal na ngiti, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang mga araw ay puno ng mga headline. Ang mukha ni Marco ay nasa lahat ng dyaryo at news program, katabi ng mukha ni Senator Villarama. Ang pangalan ng kanyang ama ay laging nababanggit. Ang eskandalo ay isang apoy na patuloy na lumalaki, tinutupok ang lahat ng malapit dito. Ang gabi ang pinakamasama. Sa katahimikan ng kanyang marangyang silid-tulugan, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Marco sa FEC, puno ng takot, desperasyon at pagsisisi. Ang mga salita nito, itinago ko yun sa'yo. Dahil nahihiya ako. Dahil natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, hindi na isang bayani ang makikita mo, kundi isang duwag. At ang sarili niyang mga salita, anong tingin mo sa akin, Marco? Tanga. Sa bawat pag-alala, isang kirot ang tumatarok sa kanyang puso. Ang galit niya noong araw na iyon ay totoo. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay totoo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at humuhupa ang unang bugso ng emosyon, isang ibang pakiramdam ang nagsimulang lumitaw, ang pagsisisi. Nagsisisi siyang hindi siya nakinig. Nagsisisi siyang hinusgahan niya ito agad. Nagsisisi siyang ang unang reaksyon niya ay ang protektahan ang sarili sa halip na intindihin ang lalaking mahal niya. Isang gabi, hindi na niya makayanan ang pag-iisa. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang isang folder na matagal na niyang hindi tinitingnan. Memories ang pangalan ng folder. Puno ito ng mga litrato. Mga litrato mula sa kanyang pagkabata, mga kaibigan, mga biyahe. Ngunit sa pinakadulo may isang video file. Ang pamagat, ang alok na kasal. Ito ang video na kinuha ng isa sa mga kaibigan niya noong araw na iyon gamit ang cellphone nito. Ang araw na pumunta siya sa eskinita ni Marco. Pinindot niya ang play. Napanood niya ang sarili niyang bumaba mula sa kotse, naglalakad ng may determinasyon patungo sa isang lalaking gusgusin at puno ng grasa. Narinig niya ang sarili niyang boses, malinaw at buo, Marco, pakasalan mo ako. At nakita niya ang reaksyon ni Marco. Hindi ngiti ng tagumpay ng isang oportunista. Kundi ang tunay na pagkabigla, ang malalim na hiya, at ang sakit sa mga mata nito nang tumanggi ito. Hindi pwede, Doth. Magkaiba ang mundo natin. Pinaos niya ang video sa mukha ni Marco. Iyon ba ang mukha ng isang kasabwat? Iyon ba ang mukha ng isang taong 6 na taon nang nagpaplano para samantalahin siya? Hindi. Iyon ang mukha ng isang taong tunay na nasasaktan dahil sa kanyang mga limitasyon. Kasabay nito, naalala niya ang lahat ng nangyari pagkatapos. Ang pagbabayad sa kanya ng ina niya para lumayo. Ang tapang ni Marco na ibalik ang tseke. Ang pagiging mailap nito sa party. Ang pagkabalisa nito nang magtanong siya tungkol sa nakaraan. Lahat ng iyon ay hindi kilos ng isang kasabwat na sinusubukang itago ang kanyang krimen. Iyon ay mga kilos ng isang taong sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan at takot. At si Senator Villarama. Ang perpekto nitong timing. Ang makinis nitong pagsasalita. Ang mga ebidensyang pinagtagpi-tagpi para suportahan ang isang kasinungalingan. Ang katotohanan ay dahan-dahang lumilinaw sa kanyang isip. Tama si Marco. Nagsinungaling siya sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Ngunit ginawa niya iyon dahil sa takot, hindi dahil sa masamang intensyon. At ang takot na iyon ang ginamit ni Villarama laban sa kanya. Laban sa kanila. Ang tanga ko, bulong ni Ara sa sarili, habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng pagsisisi at pagmamahal. Kailangan niyang ayusin ito. Kinaumagahan, hindi siya pumasok sa ospital. Sa halip, hinanap niya ang kanyang ama. Naabutan niya ito sa pribadong opisina, abala sa pagbabasa ng mga ulat. Pa, sabi niya, isinasara ang pinto sa likod niya. Tumingala ang presidente. Nakita nito ang determinasyon sa mukha ng anak. Ara. Pa, kailangan kong makita ang mga security reports mula sa araw ng kidnapping, diretsong sabi niya. Kumunot ang noo ng presidente. Bakit? Ano ang plano mo? Ara, mas mabuting huwag ka nang makialam. Kami na ang bahala rito. Masyadong mapanganib. Hindi pwede, pa, matigas na sagot ni Ara. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Ako ang nagdala kay Marco sa gulong ito.
At naniniwala ako sa kanya. Nagulat ang ama sa sinabi niya. Naniniwala ka pa rin sa kanya? Pagkatapos ng lahat. Pa. Dahil kilala ko siya. At kilala ko rin si Villarama. Alam kong may mali sa kwento niya. At kailangan kong patunayan iyon. Tinitigan niya ang ama ng may pakiusap. Tulungan niyo ako, pa. Kung hindi bilang presidente, bilang ama ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitimbang ng presidente ang sitwasyon. Sa huli, ang pagiging ama ang nanaig. Bumuntong hininga ito at tumango. CJ. Ngunit mag-iingat ka. Sa tulong ng kanyang ama, nakuha ni Ara ang access sa mga archived security logs ng Malacanang mula 6 na taon na ang nakalipas. Nagkulong siya sa isang silid, binabasa ang bawat report, bawat pangalan, bawat timestamp. Oras ang lumipas. Ang mga mata niya ay pagod na, ngunit ang isip niya ay alerto. Hinahanap niya ang anumang bagay na kakaiba. Anumang bagay na hindi tugma. At doon, sa isang lumang lugbuok ng mga sasakyang lumabas-masok sa kompleks sa araw bago ang kidnapping, nakita niya ito. Isang maliit na detalye. Isang kotse na lumabas ng walang official clearance, ngunit may override code mula sa isa sa mga senior security officers. Ang oras ng paglabas ay tugma sa oras na dapat ay nakaduty ang opisyal na iyon sa loob ng kompleks. Isang butil ng pag-asa. Isang maliit na lamat sa perpektong kasinungalingan ni Villarama. Habang tinitingnan niya ang pangalan ng opisyal, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Ngunit may kutob siyang kailangan niya itong gawin. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot, puno ng pag-aalala at pag-apura. Ang boses na ilang araw niyang sinubukang kalimutan, ngunit hindi niya magawa. Ara, si Marco ito. Halos mabitawan ni Ara ang telepono. Ang puso niya ay biglang bumilis ng tibok. May kailangan kang malaman, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at seryoso. Tungkol sa isa sa mga bantay ng pamilya mo. Nagkita sila sa isang lugar na pareho nilang hindi madalas puntahan, sa ilalim ng mga matatandang puno ng akasya, sa likod ng isang lumang simbahan sa Quiapo. Gabi na, at ang tanging ilaw lang ay mula sa mga poste sa di kalayuan. Dito, sila ay 2 anino lamang, malayo sa mga kamera at mapanghusgang mata. Nauna siyang dumating. Bawat segundong paghihintay ay parang 1 oras. Paano niya sisimulan? Paano niya haharapin ang babaeng sinaktan niya ng lubusan? Ang galit niya kay Villarama ay malinaw, ngunit ang hiya niya kay Ara ay isang sugat na sariwa pa. Ilang sandali pa, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Si Ara. Nakasuot ito ng simpleng hoodie at baseball cap na para bang sinusubukan ding magtago sa mundo. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng trapiko mula sa malayo at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ara, sabi niya, ang boses ay bahagyang paos. Salamat sa pagpunta. Tumawag ka, simpleng sagot nito, ngunit sapat na iyon. Ibig sabihin, handa itong makinig. Huminga siya ng malalim. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi sa pagtatago ko ng sikreto. Kundi sa hindi ko pagtitiwala sa iyo para sabihin ang sikretong iyon. Duwag ako, Ara. At patawad kung nasaktan kita dahil sa kaduwagan ko. Ang mga salita ay totoo at ramdam niya ang paggaan ng kanyang dibdib matapos itong masabi. Nakita ni Ara ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang lalaking talunan na huli niyang nakita. Ang mga balikat nito ay tuwid na. Ang mga mata nito ay hindi na mailap, puno na ito ng determinasyon. Isang ngiti na may bahid ng lungkot ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya naman ang humakbang palapit. Ako dapat ang humingi ng tawad, mahinang sabi niya. Dahil ang isang duwag, hindi haharap sa panganib para iligtas ang isang tao. Pero ang isang tanga hindi makikinig at agad hahatol. Tumingin siya sa mga mata nito. Naging tanga ako, Marco. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Sa sandaling iyon, ang pader na namagitan sa kanila ay tuluyang gumuho. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang pag-unawa sa kanilang mga mata ay sapat na. Muli, sila ay isang koponan. May nalaman ako, sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila at bahagyang natawa.
Ang tensyon ay nabawasan. Ikaw muna, sabi ni Ara. Ikinuwento ni Marco ang tungkol kay Ricky at sa kanyang naaalala, isang itim na kotse at isang lalaking bumaba na sigurado siyang isa sa mga bantay ng presidente. Habang nagsasalita si Marco, naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nang matapos si Marco, siya naman ang nagsalita. Nagtingin ako sa mga lumang security logs, Marco. May isang sasakyan na lumabas ng complex noong gabi bago ang kidnapping. Walang official trip ticket. Ang ginamit ay isang override code. Kaninong code? Tanong ni Marco, ang boses ay apurado. Tumingin si Ara sa mga mata ni Marco at sa isang sandali ng nakakakilabot na pag-unawa, sabay nilang binigkas ang pangalan. Major Sarmiento. Ang pangalan ay umalingaw sa hangin na parang isang putok ng baril. Si Major David Sarmiento. Isa sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ng kanyang ama. Isang taong halos parte na ng kanilang pamilya. Ang traidor ay hindi lang malapit. Nasa loob ito ng kanilang tahanan. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Alam nilang pareho kung ano ang susunod na hakbang. Ang harapin ang tanging taong makakatulong sa kanila. Ang muling pagpasok sa Malacanang ay mas nakakakaba kaysa sa una. Ngunit ngayon kasama niya si Ara. Dinala siya nito hindi sa isang maliit na opisina, kundi sa pribadong pag-aaral ng presidente. Naabutan nila si President Miguel de Leon na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa dilim. Lumingon ito nang pumasok sila. Ang mukha nito ay pagod at puno ng alalahanin. Simula ni Ara. Ipinakita nila ang kanilang mga ebidensya. Ang testimonya ni Ricky na isinulat ni Marco. Ang kopya ng security log na nakuha ni Ara. Habang nagsasalita sila, nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ng presidente. Ang pagod ay napalitan ng pagkabigla, at ang pagkabigla ay naging isang malamig at nakakatakot na galit. Isang galit ng isang amang na lamang ang taong pinagkatiwalaan niyang magprotekta sa kanyang anak, ay siya palang naglagay dito sa panganib. Sarmiento, sabi ng presidente, ang pangalan ay parang isang sumpa. Ang hayop na iyan. Naglakad ito paikot sa kanyang mesa, ang isip ay halatang nagtatrabaho na. Hindi sapat na arestuhin lang natin siya. Aamin lang siya na binayaran siya, pero itatanggi ni Villarama ang lahat. Kailangan natin ang dalawang isda sa iisang lambat. Tumingin ito sa kanila, ang mga mata ay matalas na. Kailangan natin ng patibong. At kailangan natin ng pain. Ang mga mata ng presidente ay bumaling sa kanya. Naiintindihan na ni Marco. Ako, sabi ni Marco, ang boses ay buo at walang alinlangan. Ako ang pain. Ako lang ang kakausapin ni Villarama. Isang saglit na katahimikan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Ara. Ngunit isang tango mula sa presidente ang nagselyo sa kasunduan. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Isang maliit at tapat na security team ang binuo. Isang plano ang binuo. Isang wire ang ikinabit sa katawan ni Marco. Bawat segundo ay mahalaga. Nasa loob si Ara ng isang itim na van na nakaparada sa isang madilim na eskinita, ilang daang metro mula sa isang abandonadong bodega, ang lugar na pinili ni Villarama para sa kanilang tipag-uusap. Katabi niya ang kanyang ama, ang mukha nito ay matigas na parang bato. Sa harap nila ay mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa mga hidden camera, at isang speaker na naglalabas ng bawat tunog mula sa wire ni Marco. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Bawat paghinga ay isang paghihirap. Ang magagawa lang niya ay manood at magtiwala. Magtiwala sa plano. Magtiwala kay Marco. Nandito na siya, sabi ng isa sa mga ahente. Sa monitor, nakita niyang pumasok si Senator Villarama sa bodega, mayabang at kampante. Sumunod sa kanya si Major Sarmiento. Santos, bati ni Villarama. Nagagalak akong tinanggap mo ang aking alok. Isang matalinong desisyon. Narinig ni Ara ang boses ni Marco mula sa speaker, kalmado at matatag. Bago ko tanggapin, gusto ko lang malaman. Bakit? Bakit ninyo to ginawa? Tumawa si Villarama. Isang tawang puno ng pagmamataas. Bakit? Dahil ang kaibigan nating si Presidente ay masyadong malinis. Masyadong perpekto. Kailangan niya ng isang eskandalo para bumagsak.
Ang pagdukot sa sarili niyang anak iyon sana ang wawasak sa kanya. Ngunit sinira mo ang plano ko, Jimmy Santos. Kaya gumawa ako ng bago. Huminga ng malalim si Ara. Sige pa, Marco. Kaunti pa. At paano ninyo nalaman ang tungkol sa pagiging security guard ko? Tanong ni Marco. Umisi si Villarama at tinapik sa balikat si Major Sarmiento. Salamat sa aking kaibigan dito. Napakahalaga ng impormasyon, hindi ba, Major? Ang impormasyon tungkol sa schedule ni Ara, ang impormasyon tungkol sa isang hamak na gwardiya, lahat yan ay may presyo. Narinig ni Ara ang pagbuntong hininga ng kanyang ama sa tabi niya. Hayop! Ngayon, sabi ni Villarama, sapat na ang kwentuhan. Ang pera o ang buhay mo? Dahil kung tutuusin, mas madali kung mawawala ka na lang. Ito na. Ang hudyat. Sa tingin ko, may ikatlong pagpipilian, sabi ni Marco sa speaker. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Ang malakas na tunog ay umalinggaw sa loob. Isang nakakasilaw na ilaw ang tumutok sa gulat na mukha ni Villarama at Sarmiento. Mula sa dilim, lumabas si President De Leon, kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Game over, Senator. Kinabukasan, ang mukha ni Marco Santos ay nasa lahat na naman ng balita. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan. Ang mga salitang kikasabwati at sinungaling ay napalitan ng bayani, matapang at isaksi. Ang kwento ay kumalat na parang apoy, ang pag-aresto kay Senator Villarama at Major Sarmiento, ang paglalantad sa buong sabwatan. Habang nakaupo si Marco sa sala ng pamilya De Leon, pinapanood ang mga balita, kasama si Ara, pakiramdam niya ay nanonood siya ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Tanging ang mainit na kamay ni Ara na nakahawak sa kanya ang nagpapatunay na lahat ng ito ay totoo. Magkahawak kamay nilang pinanood ang pagbagsak ng isang makapangyarihang tao at ang paglilinis sa pangalan ng isang ordinaryong mamamayan. Ang hustisya, na minsan niyang inakalang para lang sa mayayaman, ay nahanap din siya. Nang matapos ang balita, isang pamilyar na presensya ang pumasok sa sala. Si First Lady Eleanor de Leon. Sa unang pagkakataon, walang tigas sa mukha nito, walang talim sa mga mata. Ang naroon ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Marco dati, pagpapakumbaba. Huminto ito sa harap niya. Santos. Marco, pagtatama nito sa sarili. Wala akong ibang masabi kundi patawad. Patawarin mo ako sa paraan ng aking pagtrato sa'yo. Hinusgahan kita. Minaliit kita. At nagkamali ako. Tumingin ito kay Ara, at pagkatapos ay bumalik sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang tunay na ngiti. Maraming salamat. Sa pangalawang pagkakataon, iniligtas mo na naman ang anak ko. At sa pagkakataong ito, iniligtas mo rin ang buong pamilya namin. Tumayo si Marco. Ginawa ko lang po ang tama, Ma'am. Eleanor, sabi nito. Tawagin mo akong Tita Eleanor. Dahil sa tingin ko, matatagalan pa bago mo ako tawaging Mama. Ang isang simpleng biro, ngunit iyon na ang pinakamalinaw na pagtanggap na maaari niyang matanggap. Naramdaman ni Marco ang paggaan ng kanyang dibdib, na para bang isang malaking tinik ang sa wakas ay nabunot. Kinagabihan, inimbitahan sila sa isang formal na hapunan. Isang celebration dinner, sabi ng presidente. Ngunit para kay Marco, ito ay higit pa roon. Ito ang kanyang pagpasok sa mundo ni Ara, hindi bilang isang bisita o isang utusan, kundi bilang isang kapamilya. Sa hapagkainan na dati nagdulot sa kanya ng kaba, ngayon ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Kinabukasan, sinabi ni Marco kay Ara na may gusto siyang puntahan. Saan? Tanong nito. Basta, sagot niya, may ngiti. Dinala niya si Ara pabalik sa kanyang eskinita. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sumalubong sa kanila. Ang mga dating mapanghusgang tingin ay napalitan ng mga ngiti ng hiya at paghanga. Ang mga dating bulungan ay naging mga sigaw ng pagbati. Idol Marco. Ang galing mo. Pasensya na sa mga nasabi namin, Marco ha. Wow, bagay na bagay kayo ni Ma'am Ara. Si Aling Nena ay nag-abot sa kanila ng isang platong bagong lutong puto. Si Mang Cardo ay nagyayang uminom. Ang mga bata ay nagsilapitan, nakikipag-apir sa kanya. Ang kanyang munting mundo ay muling yumakap sa kanya, at sa pagkakataong ito, kasama na si Ara.
Tumayo sila sa tapat ng kanyang talyer, sa mismong lugar kung saan inalok siya ni Ara ng kasal. Ang amoy ng grasa at ang ingay ng kalye ay naroon pa rin. Ngunit para kay Marco, iba na ang lahat. Hindi na niya ito ikinahihiya. Ito ang kanyang pinagmulan. Ito ang humubog sa kanya. Humarap siya kay Ara. Ang babaeng minahal niya sa kabila ng takot at pag-aalinlangan. Ang babaeng nagtiwala sa kanya, kahit noong siya mismo ay hindi nagtitiwala sa sarili niya. Ara, simula niya, ang puso niya ay kumakabog, ngunit hindi na sa kaba, kundi sa purong pagmamahal. Noong una tayong magkita dito, tinanong mo ako. Ngayon, ako naman ang magtatanong. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang mga mata ng kanyang doktor, ng kanyang kaibigan, ng kanyang kasama sa laban, ng kanyang mahal. At sa harap ng kanyang talyer, sa gitna ng kanyang magulo, ngunit tapat na mundo, dahan-dahan siyang lumuhod. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Ara, na mabilis na napalitan ng mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Mga luha ng saya. Arabella de Leon, sabi niya, ang boses ay buo at puno ng pagmamahal na pinatatag ng panahon at mga pagsubok. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo, dahil ang kaya ko lang ibigay ay ang tahanang ito. Hindi ko maipapangako ang yaman, dahil ang tanging yaman ko ay ang pagmamahal ko sa iyo. At hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, dahil nakita na natin kung gaano kagulo ang mundo. Huminga siya ng malalim. Pero maipapangako ko sa iyo ang buong ako. Ang katapatan ko. Ang katapangan ko. Ang dignidad ko. At ang puso ko na sa iyo lang tumitibok. Kaya, Ara, pakasalan mo ako. Hindi na niya kailangan pang maghintay ng sagot. Ang masayang pagtango ni Ara, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, ay sapat na. Tumayo si Marco at niyakap niya ito ng mahigpit. Niyakap niya ang kanyang simula at ang kanyang katapusan. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga kapitbahay, alam ni Marco na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na sila. Handa na silang harapin ang anumang hamon, hindi bilang isang bayani at isang prinsesa, kundi bilang dalawang taong pantay, buo, at nagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Ara. Sa iyo, mahal naming tagapakinig, maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin. Salamat sa bawat minutong inilaan mo, sa bawat pintig ng iyong puso na sumabay sa kaba, at sa bawat patak ng luha na marahil ay pumatak kasabay ng pighati at tagumpay ng ating mga bida. Nang isinusulat namin ang kwento ni Marco at Ara, ang nais namin ay hindi lang maghatid ng isang simpleng love story. Nais naming ikwento ang pag-ibig na hinubog ng pagsubok, isang pag-ibig na natutong lumaban hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa sariling halaga at dignidad. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pagiging buo at karapat-dapat para sa ating sarili, upang mahalin ang iba ng may pagkakapantay-pantay. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asa, ang pag-asang kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay, at ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay laging nagwawagi. Ngayon, nais naming marinig ang iyong boses. Ano ang pinakapaborito mong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang iyong napulot sa paglalakbay na ito? Aling karakter ang pinakanagmarka sa iyong puso? Mag-iwan ka lang ng komento sa ibaba. Ang iyong mga salita ay napakahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong aming ibabahagi. Muli, mula sa puso ng aming team, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.